Nagsisimula ang kwento kay Chia, isang kilalang negosyante at may-ari ng maraming mall. Palagi niyang binibisita ang kanyang mga tindahan upang tiyakin na maayos ang lahat. Isang araw, may isang customer na nagwawala at nagdudulot ng gulo. Agad siyang pumunta upang harapin ang sitwasyon. Dala ang kanyang dominante at matapang na personalidad. Gayunpaman, bago pa siya makialam, lumapit ang isang bagong salesman na nagngangalang Gayan. Sa kanyang mahinahon at magalang na paraan, napakalma niya ang customer, na tuluyang umalis ng masaya. Nabigla si Chia sa kakayahan ni Gayan. Sinabi ng kanyang assistant na si Guyan ay bagong empleyado lamang. Naging interesado siya sa binata. Kinagabihan, nagkaroon ng isang party para sa mga empleyado. Naparami ang inom ni Chia at aksidenteng napunta siya sa CR ng mga lalaki. Doon, nagtagpo sila ni Guyan. Sa sobrang kalasingan, natumba siya at nahulog sa mga bisig ng binata. Habang paalis, dala niya ang belt ni Guyan. Inabol siya ng binata upang mabawi ito. Nang maabutan siya, lasing na sinabi ni Chia na huwag siyang subukang akitin dahil hindi siya madaling babae. Sinubukan ni Guyan na ipaliwanag na gusto lang niya ang kanyang belt. Ngunit sinabi ni Chia na wala itong tsansa na makuha ang puso niya dahil wala pang nakakapapatibok dito. Sa inis, iniutos ni Chia na dalhin siya sa isang malayong lugar. Ngunit imbes na sumunod, pinanatili ni Guyan ang kanyang respeto at pasensya. Pinapakita ang kanyang kalmadong ugali at kakayahang pangalagaan ang sitwasyon nang hindi sinasamantala ang kahinaan ni Chia. Kinabukasan, nagbalik si Chia sa tindahan at nakita si Guyan na abala sa pagtulong sa isang customer. Bigla siyang nakaramdam ng selos at lumapit upang makialam. Walang dahilan, sinimulan niyang awayin ang customer. Hinila siya ni Guyan palayo at pakiusap na huwag niyang takutin ang mga customer. Nagdahilan si Chia na sinusuri lamang niya ang trabaho nito. Ngunit sinagot siya ni Guyan na mukhang iba ang kanyang pakay. Tumawa lamang si Chia at sinabing huwag itong mag-ilusyon. Habang lumalapit ang isang bagong gulo sa pagitan ng isang customer at isang empleyado, muling pinakita ni Guyan ang kanyang pagiging kalmado at maagap sa pagresolba ng sitwasyon. Samantala, sa gym, sinusubukan ng trainer ni Chia na ligawan siya. Ngunit hindi siya interesado at nagrereklamo pa tungkol sa pagiging arogante ni Guyan. Habang naririnig niya ang mga usapan ng ibang empleyado tungkol sa mga natanggal sa trabaho, bigla itong nauwi sa kaguluhan. Ang mga natanggal na empleyado ay nagsimula ng isang protesta. Tumungo si Chia upang harapin sila, ngunit sa kanyang aroganteng asal, lalong lumala ang sitwasyon. Dumating ang trainer upang protektahan siya, ngunit hindi siya pinansin ng mga tao at natulak siya sa lupa. Nang makita ni Gayan ang sitwasyon, maingat niyang sinuri ang lahat bago kumilos. Sa tulong ng kanyang kalmadong pananalita, napanumbalik niya ang kaayusan. Matapos nito, pinagsabihan niya si Chia na ang kanyang ugali ang madalas nagiging sanhi ng mga problema. Sinabi ni Chia na hindi siya natatakot kahit kanino. Sinagot ni Guyan na hindi siya palaging naroon upang protektahan siya at nagpasya itong umalis. Kinabukasan, nagpadala si Chia ng imbitasyon kay Guyan para sa hapunan. Habang naghihintay, sinabi ng kanyang assistant na hindi makakarating si Guyan dahil abala ito. Galit na galit si Chia at agad siyang nagtungo sa tindahan upang hanapin ito. Nang magkita sila, nagdahilan si Guyan na marami siyang trabaho. Sa inis, sinabi ni Chia na natatakot siyang mahulog sa kanyang mga charms, ngunit sa halip na sagutin siya, umalis na lamang si Guyan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang ex-boyfriend ni Chia mula sa ibang bansa. Pilit nitong kinakausap siya at inaalok ng isang regalo. Ngunit wala na siyang interes, kaya tinanggihan niya ito. Sa sobrang inis, aksidenteng nasira ang regalo ng masagasaan ng sasakyan. Bilang kabayaran, pumayag siyang samahan ang ex sa isang dinner kasama ang pamilya nito. Samantala, si Gian naman ay nakipagkita sa isang dati niyang katrabaho. Ikinuwento nito kung paano siya tinulungan ng kanilang boss, si Chia, at na-promote pa. Bumiti si Gian na pagtanto na bagaman matapang at dominado si Chia, mayroon din itong mabuting puso. Kinabukasan, nakita niya si Chia na dumating sa mall at magalang siyang lumapit upang batiin ito. Ngunit dumating ang ex-boyfriend ni Chia at pinutol ang kanilang pag-uusap dahil araw iyon ng kanilang dinner date. Sa hapunan, pinag-uusapan ng pamilya ng ex ang tungkol sa kanilang kayamanan at luho. Ngunit si Chia ay malayo ang isip. Iniisip ang mga pagkakataong tinanggihan siya ni Gian. Nang mapansin niyang umiinit ang usapan, gumawa siya ng dahilan. Sinabing masyadong mainit ang lugar dahil sa sirang aircon at aalis siya upang magreklamo sa administrasyon.
Pagkatapos ng dinner, nagkita sila ni Gian ngunit hindi nag-usap. Iniisip ni Chia na muling tinatanggihan siya nito, habang si Gian ay nagtataka kung bakit siya iniwasan ni Chia. Ang hindi pagkakaunawaan dito ay nagpapakita ng kahalagahan ng malinaw na komunikasyon. Si Chia ay kailangang matutong ipahayag ang kanyang nararamdaman ng mas malinaw, habang si Gian naman ay kailangang maging mas bukas sa kanyang emosyon upang maiwasan ang mga maling akala. Sa susunod na araw, nagkaroon ng employee evaluation at si Gian ang kailangang i-assess ni Chia. Habang binabasa niya ang mga sagot ni Gian, hindi niya maiwasang isipin ito sa isang romantikong konteksto. Kaya't nauwi siya sa nerbiyos at sinabing bumagsak si Gian sa pagsusuri. Sa labas ng opisina, humingi siya ng pabor kay Gian. Sinabi niyang magbanggit ang boyfriend niya ng 3 buwan at kapalit nito, tutulungan niya itong pumasa sa pagsusuri at bibigyan pa ng malaking bayad. Nagtanong si Gian kung bakit kailangan ito, ngunit ang sagot ni Chia ay simpleng para sa personal na dahilan. Binigyan niya ito ng 3 araw upang magdesisyon. Ngunit habang papalayo si Chia, nakita niya si Gian na niyakap ng isang babae. Naisip niya ang posibilidad na may nobya si Gian. Sa gym, ikinuwento ni Chia sa kanyang trainer na magiging boyfriend niya si Gian. Nabigla ang trainer at sinabing baka hindi pa niya alam ang lahat tungkol kay Gian. Biglang naalala ni Chia ang nakita niya at naging tahimik ito, napaisip sa sinabi ng trainer. Dito lumalabas ang kahalagahan ng pagkilala sa isang tao bago pumasok sa mas seryosong relasyon. Sa isang team building activity, nagkataong magkasama sa grupo sina Chia at Gian. Ang unang laro ay hulaan ang mga karakter sa pamamagitan ng kilos. Pareho silang hindi magaling sa laro at hindi makahula ng maayos. Sa gitna ng aktibidad, nagpalit si Gian ng posisyon sa trainer. Dahilan upang makaramdam ng sama ng loob si Chia, hindi na niya na-enjoy ang laro. Matapos ang mga laro, binigyan sila ng mga tent para sa kanilang camping. Napansin ni Gian na wala si Chia. Agad siyang naghanap at nakita niya itong malungkot at umiinom ng alak. Sinabi ni Chia na hindi siya gusto ng kanyang mga empleyado at ni Gian dahil pangit siya. Inalo siya ni Gian at sinabing hindi siya pangit. Bagkus isa siyang mabuting boss at napakaganda. Napangiti si Chia ngunit dahil lasing patuloy itong umiiyak. Mahinahon siyang yakap ni Gian at kinalong upang dalhin sa isang mas ligtas na lugar. Ang mga maling akala at negatibong karanasan ay maaring makaapekto sa emosyonal na estado ng isang tao. Kaya't mahalaga ang suporta mula sa iba sa mga sandali ng kahinaan. Ang mga simpleng kilos ng malasakit ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa emosyonal na kalusugan ng isang tao, lalo na sa isang relasyon. Kinabukasan, tinanong si Chia ng kanyang trainer kung sino ang kasama niya noong gabi. Nagalangan siya at mabilis na gumawa ng plano upang gulatin si Gian. Magdesisyon siyang magbigay ng selos sa pamamagitan ng kanyang ex-boyfriend. Sa harap ng lahat, sinalubong siya ng kanyang ex na may dalang malaking bouquet ng mga bulaklak. Habang pinapanood ni Gian mula sa malayo, tinangka ng ex na ibigay ang isang kwintas bilang regalo. Ngunit nang buksan ang kahon, ito'y walang laman dahil wala siyang pera upang bilhin ito. Sa mas masahol na sitwasyon, dumating ang mga pinagkakautangan ng ex upang maningil ng utang na nagresulta sa labis na kahihiyan. Upang umiwas, pumunta si Chia sa tindahan na pinagtatrabahuhan ni Gian, nagdadahilan na may hinahanap siya. Tinawag ni Gian ang pansin niya, sinasabing dapat itigil na niya ang pagliha ng mga kathang-isip na karibal. Biglang dumating ang ex-boyfriend niya at inaya siyang maghapunan. Ngunit sa halip, hinila ni Chia si Gian at sinabing may ibang date siya kasama ang binata. Nagalit ang ex at nagsimula ng eksena. Habang nagkakagulo, maraming tao ang nagsimulang mag-video ng insidente. Pumasok si Gian upang protektahan si Chia at inaming siya ang kasalukuyang nobyo nito. Nagulat si Chia sa sinabi ni Gian, habang ang ex niya, galit at nawala ng pag-asa, ay umalis. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng panganib ng pagmamanipula ng damdamin ng iba. Ang ganitong mga aksyon ay maaring magresulta sa mga negatibo at hindi inaasahang kinalabasan. Ang tapat na komunikasyon ang mahalaga sa mga relasyon, dahil ang mga laro sa damdamin ay mas nagpapagulo sa sitwasyon kaysa sa pagbibigay ng solusyon. Masaya, kinuwento ni Chia sa kanyang trainer kung paano siya ipinagtanggol ni Gian mula sa kanyang ex. Ngunit sinubukan ng trainer na kumbinsihin siyang hindi si Gian ang tamang tao para sa kanya, gamit ang iba't ibang dahilan.
Kinahapunan, sinundan niya si Guyan sa paaralan kung saan ito nagtuturo. Nakita niya ito kasama ang isang babae na tila nag-aabot ng gamot sa binata. Nalilito at nag-aakalang may relasyon ang dalawa, nagdesisyon siyang magtanaw. Sa labas, nalaman niyang ang babae pala ay nakababatang kapatid ni Guyan. Sa kahihiyan, humingi siya ng tawad at napagtanto niyang ang mga maling akala at selos ay madalas humahantong sa mga tensyonadong sitwasyon. Hindi lahat ng bagay ay ayon sa nakikita, kaya't kailangang maging maingat sa mga salita at kilos upang maiwasan ang mas malaking problema. Nang sumunod na araw, nagpunta si Chia sa kanyang trainer upang magreklamo. Sinasabing sinubukan ni Guyan na halikan siya nang hindi pa ipinapahayag ang nararamdaman nito. Naisip niyang bigyan si Guyan ng selos sa tulong ng kanyang trainer. Ngunit kahit anong pagsubok nila, hindi kumbinsido si Guyan. Sa labas, seryosong sinabi ni Guyan kay Chia na kailangan nilang mag-usap. Sa kanyang kwarto habang hinihintay si Guyan, nagiging balisa si Chia. Sa kanyang imahinasyon, iniisip niya ang binata na niyayakap siya at hinahalikan ng masidi. Ngunit nang dumating si Guyan, nakita siya nitong natulala, halatang nahuli sa kanyang sariling mga iniisip. Nahihiya si Chia at hindi alam ang sasabihin nang makita niya ang ginawa ni Guyan. Naghanda ito ng isang romantikong hapunan. Sa kabila ng kanyang kaba, nagkaroon ng lakas ng loob si Guyan na ipahayag ang kanyang damdamin. Sinubukan ni Chia na magpanggap na hindi siya interesado, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito. Masayang hinalikan siya ni Guyan sa noo bilang tanda ng pagmamahal at nag-toast sila upang ipagdiwang ang bagong simula ng kanilang relasyon. Ang romantikong hapunan at tapat na pagpapahayag ng damdamin ni Guyan ay simbolo ng kanyang pagsisikap na magbuo ng relasyon na nakabase sa pag-ibig at respeto. Nang malaman ng kapatid ni Guyan ang tungkol sa kanilang relasyon, nagalit ito. Naisip niya na maaaring ginagamit lamang ni Chia si Guyan dahil sa kanyang posisyon bilang boss. Sinubukan ni Guyan na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi nakinig ang kanyang kapatid at umalis na galit. Kinabukasan, nagpunta sila sa isang biyahe kasama ang isa pang empleyada. Sa daan, napadaan sila sa isang lugar na may magagandang tanawin. Nagdesisyon silang huminto upang kumuha ng mga larawan at mag-enjoy. Habang nagpapakasaya, hindi nila napansin na napalibutan si Guyan ng mga bubuyog. Mabilis siyang tumakbo, ngunit natumba at nasugatan. Maingat na nilagyan ni Chia ng band-aid ang kanyang sugat bago nila ipinagpatuloy ang biyahe. Pagdating sa hotel, bigla siyang lumabas ng kwarto ng sumisigaw at natumba kay Guyan. May nakita siyang ipis sa loob ng kanyang silid. Magkasama nilang hinarap ang takot at nagawa nilang alisin ang ipis. Pagkatapos, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan tungkol sa kanilang mga buhay. Sa sandaling iyon, naging tapat sila sa kanilang nararamdaman at nagbigay ng isang masiding halik bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, dumalo sila sa isang session ng photoshoot. Ngunit napansin nilang kakaiba ang kilos ng photographer. Palaging sinusubukan nitong paghiwalayin sila sa mga larawan. Kalaunan, nalaman ni Chia na ang photographer ay ang kanyang ex-boyfriend. Seloso, nagalit ito at sinumbatan siya dahil sa kanyang relasyon kay Guyan. Sinubukan nitong sirain ang imahe ni Guyan, sinasabing interesado lamang ito sa kanyang pera. Ngunit pumalik si Guyan at mahinahon ngunit matatag na itinama ang mga maling akusasyon ng ex. Pagkatapos ng insidente, masaya silang umalis at naglakad ng magkasama. Malinaw na higit silang nagkakaisa bilang magkasintahan. Sa malayo, nakita sila ng trainer ni Chia, ngunit hindi niya nagawang lapitan dahil nahuli siya ng pulis dahil sa maling pagparada ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, ipinakilala ni Guyan si Chia sa kanyang nakababatang kapatid. Nagsorry ito sa kanilang naging alitan at sinabing masaya siya para sa kanilang relasyon. Naging maayos ang lahat at nagkaroon sila ng panibagong sesyon ng photoshoot. Sa pagkakataong ito, masaya nilang na-enjoy ang aktibidad at ang kanilang mga larawan ay na-publish sa iba't ibang lugar. Nang gabing iyon, naghapunan sila sa bahay. Natutong magluto si Chia upang ibluto si Guyan. Dumating ang kapatid ni Guyan na masaya at nagpasalamat kay Chia dahil sa pagtulong nito upang makakuha siya ng scholarship. Nagtapos ang gabi na magkasama silang kumain bilang isang pamilya. Maraming salamat sa panonood ng kwentong ito. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Marami pa kaming videos na siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa susunod.